Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayong lahat? Mabuti naman, ano? Ang daling sabihin ng mabuti lang, no? Mabuti. Pero I am hoping and always praying to the Lord na ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Dahil sa mga kapanahunan po natin ngayon, talagang napakadaling maging makaramdam ng kawalan. No? Para bang ang hirap humugot ng kasiguraduhan dahil sa sitwasyon na kinakaharap. Actually, ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas, no, ng ating bansa. Buong mundo ay may kinakaharap na sitwasyon na somehow is disappointing at saka nakaka-discourage bilang isang tao o isang individual. No? Kaya sa araw na ito, as we study the Word of God, as we hear the Word of God, nawa po, matapos natin na marinig ang mensahe ng Diyos sa araw na ito, sa gitna ng sitwasyon na ating pong kinakaharap o pinagdadaanan, ay magkaroon po nawa tayo ng kasiguraduhan na hindi tayo nag-iisa sa buhay. After nating marinig, no, magkaroon tayo ng assurance that we are not alone, that we have help coming from the God who is loving and faithful. No? So, and aside from we have a loving God and faithful God, meron din po siyang magandang plano sa bawat isa sa atin, hindi lamang po sa pangkasalukuyan na buhay natin, kung hindi higit sa lahat sa panghabang panahon. So napakaganda po ng plano ng ating Diyos. All we need to do is to trust His will and His ways. So tayo po yung nagpapatuloy sa aklat ng Lucas, yung series study natin in the book of Luke, o the Gospel according to Luke. At tayo po ay nasa chapter 7, verses 18 to 35. So last Sunday, tinalakay po ni Pastor Sunny yung miracles na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. So definitely, ito yung continuation ng passage na yun, ano? Yung mga miracles na natanggap o nakita ng mga tao, na experience ng mga tao, yung mga may sakit, gumaling, yung patay, nabuhay, ano pa ba? Marami pa, no? Yung mga bulag, nakakakita, yung mga bingi, nakakarinig, yung mga pipi, nakakapagsalita. So, in verse 18 ng Luke chapter 7, ito po yung sinasabi ng talata. Babasahin ko po ng malakas. Sabayan po ninyo ako ng pagbasa ng tahimik sa inyong kinaroroonan. So, ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon in New American Standard Bible. Ito po yung sinasabi. Chapter 7, verse 18 hanggang 35. The disciples of John reported to him about all these things. Summoning two of his disciples, John sent them to the Lord, saying, "Are you the expected one, or do we look for someone?" Verse 20, when the men came to him, they said, "John the Baptist has sent us to you to ask, are you the expected one, or do we look for someone else?" At the very time, he cured many people of diseases and afflictions and evil spirits, and he gave sight to many who were blind. And he answered and said to them, "Go and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, the poor have the gospel preached to them. Blessed is he who does not take offense at me." Verse 24, when the messengers of John had left, he began to speak to the crowds about John. "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? But what did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Those who are splendidly clothed and live in luxury are found in royal places. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and one who is more than a prophet." Verse 27, "This is the one about whom it is written, Behold, I send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I say to you, among those born of women,
There is no one greater than John, yet he who is least in the kingdom of God is greater than he." When all the people and the tax collectors heard this, they acknowledged God's justice, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and the lawyers rejected God's purpose for themselves, not having been baptized by John. In verse 31, "To what then shall I compare the men of this generation, and what are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, and they say, 'We played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, Behold, a gluttonous man, and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.'" And verse 35, "Yet wisdom is vindicated by all her children." Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilain ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Patuloy po ninyong ihayag ang inyong sarili sa mensahe na inyong inilalatag sa bawat isa sa amin. Pahintulutan po ninyo that as we hear your word, may we be comforted by your presence and by the guidance of your Holy Spirit through your holy word. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sa purihin ng Panginoon. Hindi lang ha. Ayan. So sa passage po na binasa natin, meron pong pahayag na mahirap unawain. Meron pong mga pahayag dito na mahirap unawain. At dahil kailangan pa po na mas malalim na paliwanag. So dahil nga mahirap siyang unawain, kailangan siya ng mas malalim na paliwanag. So patuloy po nating ipanalangin sa Diyos habang tayo po'y nakikinig ng mensahe, no, na bigyan tayo ng katalinuhan. As we hear His Word, may it be na yung guidance ng Holy Spirit, yung wisdom that comes from Him, ang siyang makamta ng bawat isa sa atin upang sa gayon ay matutunan natin yung mensahe ng ating Panginoon. So sa mensahe po na ito, kilalanin po natin yung mga karakter sa passage na pag-aaralan natin sa umagang ito. No? Sino-sino ba yung nasa passage na ito, yung mga characters sa passage na ito? Of course, there is Jesus Christ. No? Nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. And then, there is John the Baptist. According to what we have read, tinatawag siyang John the Baptist. Hindi po siya yung founder ng Baptist Church, no? Tawag lang sa kanya is John the Baptist. So, dahil siya ngayon nagbabaptize ng mga sinners and calling them to repentance. Binabaptize niya yung mga sinners, welcoming them to the kingdom of God. So, yun po yung ginagawa ni John the Baptist or John the Baptizer. So, sino pa yung mga characters na nabasa natin? Yung mga disciples ni John the Baptist na nag-report na una, no? Una, nireport na nila kay John, yung nakikita at naririnig nila sa ministry na nangyayari sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, nireport nila, and then, matapos marinig ni John yung kanyang report o yung kanilang report, pinadala pa rin sila sa ating Panginoong Jesucristo para tanungin kung siya na ba talaga yung kaisa-isa na hinihintay, no? O kailangan pa ba nilang maghanap ng iba pa? So, bukod pa sa mga disipulo ni John the Baptist, meron ding crowds. So, yung crowds, halo-halo yun, ano? Kasama dyan yung mga tax collectors, yung mga sinners, at dinefine ng passage na binasa natin na yung crowds and tax collectors, sila yung mga lumapit kay John the Baptist, nakinig sa mensahe na dinadala ni John the Baptist, and they repented of their sins and accepted the coming kingdom of the Lord, yung judgment or yung rule and reign ng ating Panginoon. So, meron pang isa na karakter o isang grupo ng karakter na sa nabasa natin. Sila naman yung mga Pharisees kasama yung mga lawyers na nag-reject ng purpose ng Diyos para sa buhay nila. So, mayroong dalawang grupo, merong disciples ni John the Baptist, si John the Baptist himself at si Jesus Christ himself.
So nabasa natin yung contrast between two sets of people. Yung crowds kasama ang mga tax collectors. Sila yung mga kinoconsider na outcast ng lipunan nila nung mga panahon na yon. Sila yung mga walang kakwenta-kwenta na mga tao para sa mga matataas ang katungkulan o kalagayan sa buhay sa panahon nila. No? Sila yung mga pasaway sa law. So sila yung tinatawag lamang na crowds o yung mga commoners. Crowds, including yung tax collectors, na talagang kakaiba ang tingin ng mga Hudyo sa mga tax collectors. Napakapangit ng pananaw nila sa mga tax collectors. Kasi ang mga tax collectors talagang mga ano pa yan eh. Hindi lang sila basta naniningil ng tax, nagpapataw pa sila ng mataas na singilin para kumita sila ng malaki. No? So sila yung yung contrast ng mga crowds and tax collectors as opposed to yung Pharisees and lawyers. Yung mga tax collectors at saka yung crowds na tumanggap ng mensahe ni John at humingi ng kapatawaran, at yung contrast o yung kontra doon sa mga Pariseo na nagmatigas at nagmataas at hindi nakinig sa mensahe ni John the Baptist, and including sa mensahe ng ating Panginoon, patuloy silang hindi nakikinig. So yun po yung nababasa natin dito. No? So sabi nga ng Panginoong Hesukristo, mga taong ito ay sala sa init, sala sa lamig. Kaya nga nagtanong siya, "Now to what shall I compare the men of this generation?" In verse 31, "And what are they like?" So ano daw sila? Sila daw ay parang mga isip bata, mga childish. No, do not be mistaken, kasi the Lord has encouraged us believers to be childlike in our faith. Pero ito po hindi sila childlike, kundi like children na pasaway. No, sila po ay mga childish. Hindi sila childlike in their character. They are childish in their character. Sala sa init, sala sa lamig. So yung history po niyan, bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi pagka yung mga bata sinasama sa market ng kanilang mga magulang, so wala silang magawa, definitely, hindi naman sila pwedeng magbenta. So sila naglalaro sila. So nagkakaroon din sila ng grouping. Sila merong mga tumutugtog ng flute, merong mga kumakanta ng dirge. So sabi ng talata na binasa natin, merong yung mga tumutugtog ng flute, nag-expect na merong sasayaw. Pero yung ibang grupo ayaw nilang sumayaw. Ang gusto nila kumanta ng dirge. Ano naman yung dirge? Yung para sa patay, yung lament, no? Gusto nila yung kakanta sila ng malungkot na maglalament. So merong gustong masaya, merong gustong malungkot. Yun po yung sitwasyon. So in Tagalog, na kasabihan, sala sa init, sala sa lamig. Ayaw ng mainit, ayaw ng malamig. Parang dito rin sa atin, Dati init na init tayo. Ngayon naman, lamig na lamig tayo sa aircon natin, So, hindi natin din makontrol talaga kung minsan yung iba gusto malamig, yung iba gusto mainit. Pero malayo po yun. Karakter po kasi ang pinag-uusapan dito, So, inihambing ko lang yung yung example ng sala sa init, sala sa lamig. So, kapag merong sitwasyon, may reklamo, mapaganda man siya o pangit, may reklamo. Ganun po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mga ang pinatutungkulan niya rito na men of this generation ay yung mga Pharisees and lawyers. Hindi po yung mga commoners. Hindi po yung mga nagrepent at lumapit para magpabaptize at magrepent sa katuruan o magrepent sa kanilang mga kasalanan dahil nakinig sila sa katuruan na narinig nila kay John the Baptist. Pero ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayon o ng ating focus sa mensaheng ito ay hindi po itong mga crowds and tax collectors nor yung lawyers and Pharisees. Kung hindi, yung sitwasyon po na pinagdadaanan ni John the Baptist. At yung mabuting balita na matatanggap natin sa example ng kalagayan ni John the Baptist. So dito po sa passage nito, meron po tayong at least dalawang bagay na gustong bigyan diin. Dalawang katotohanan na bibigyan natin ng kaliwanagan.
So una, ano po ba yung ibig sabihin ng blessed is anyone who does not take offense at me? Ang Panginoon po yung nangungusap dyan, no? So, blessed is anyone who does not take offense at our Lord Jesus Christ. Now, anong ibig sabihin yan? What does it mean? Pangalawa, how can the one who is least in the kingdom of God is greater than John or be greater than John the Baptist? So, yan po yung dalawang bagay na medyo mahirap unawain kasi contrast nga yan, no? Bakit ka naman magte-take offense sa ating Panginoon? Pangalawa, bakit yung least o yung pinakamababa siyang pinaka-great o siya namang greater than John the Baptist? So, yung mga contrast na yan. So, unang punto, gusto natin bigyan ng diin dito o ng talakayin natin itong unang punto. What does blessed is anyone who does not take offense at me mean? Yan po yung tinanong, yan po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? Matapos niyang isugo na magmuli yung mga disciples ni John the Baptist para ikwento kung ano yung mga nakikita nila, o nawi-witness nila na mga miracles, no? Na nagaganap sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Then, sinabi rin niya na blessed is the one, o blessed is he who does not take offense at me. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito pong statement ng ating Panginoong Hesukristo, following yung mga statements of miracles that has been happening. So, sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo dito, i-witness ninyo kay John, no? Sabihin ninyo, siguraduhin ninyo na masasabi ninyo ang mga nangyayari sa ministry na aking ginagawa dito sa mundong ito. So, what the Lord is saying to the disciples of John the Baptist is that ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga kaganapan na nangyayari dyan, ay katotohanan o kaganapan o katuparan ng propesiya ng Old Testament. Specifically sa Isaiah chapter 35, makikita doon kung ano yung gagawin ng coming Messiah or the chosen one. No, siya yung magpapagaling ng mga may karamdaman, magpapalaya ng mga ng mga nakakulong. Siya yung magbibigay ng pananaw o ng paningin, sa mga bulag. So lahat ng 'yon ay katuparan ng propesiya. So parang sinabi ng Panginoong Hesukristo dito, bumalik kayo at i-testify ninyo kay John the Baptist na ako ang katuparan ng prophecy. So, hindi niya sinagot directly kung siya ba yung hinihintay. Ang sagot niya, I am the fulfillment of the prophecy. And therefore, maiintindihan yan ni John. Dahil si John ay nakahanda o si John the Baptist ay equipped sa salita ng Panginoon. In fact, ang mga salita ng Prophet Isaiah din mismo ang ginamit niya nung siya ay nagsimula sa ministry. No, repent for the kingdom of God is at hand. No, yun po yung sinasabi niya. No? So, sa sitwasyon po na ito, ang sitwasyon po kasi dito, bakit nagtanong si John kung ikaw ba yung hinaantay namin o meron pang iba pa na dapat kaming hintayin, is simply because sa mga panahong ito, nakakulong si John the Baptist. Nakakulong si John the Baptist. No? Bilang isang propeta, siya ay nakakulong at humaharap sa posibleng kamatayan dahil galit sa kanya yung kinakasama ng king, no, na si Herod, si Herodias. Pero ang dahilan kung bakit siya nakulong, ano nga yung dahilan kung bakit siya nakulong? Palagi niyang nire-rebuke si Herod sa pakikiapid nito sa asawa ng kanyang kapatid na si Philip. So, yung asawa ng kanyang kapatid, si Herodias, siya ngayon yung kinakasama, si Herod. At palagi siyang kinire-rebuke ni John the Baptist. So, nagagalit si Herodias. And at the same time, definitely, nagagalit din si Herod. So, nang magkaroon ng opportunity si Herod, ikinulong niya si John the Baptist para hindi na niya naririnig na nagsasalita at nagre-rebuke sa kanya. So, most probably, sa mahabang panahon, nakakulong si John the Baptist dito. And meron siyang naririnig na mga kwento, no, concerning
sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya na-witness personally, pero naririnig niya through His disciples. No? So, may mga pagkakataon talaga, kahit sa panahon natin ngayon, bilang mga mananampalataya, real talk po tayo, may mga pagkakataon talaga na sa buhay ng bawat isa sa atin, na dumarating tayo sa punto na parang napakabigat ng pinagdadaanan natin. Tapos para bang walang katapusan, na lahat na lang sablay. Kahit manalangin tayo, kahit humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, kahit na alam natin sa kaibuturan ng ating mga puso na wala tayong ginagawang masama, mabait tayo. Pero parang yung mga panalangin natin hindi sinusunod o hindi binibigyan ng kasagutan ng ating Panginoon. So most probably, ganito yung panahon o ganito yung time na pinagdadaanan ni John the Baptist. Kilala niya, in fact, inihayag na nga niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. 'Di ba? One time sa kanyang ministry, lumapit ang Panginoon para magpabautismo. Sinabi niya, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, for this time, let it be. Papahintulutan mo na mangyari ito dahil kailangan nilang sundin yung law. Kailangan sundin ng ating Panginoon yung law o yung kautusan. Then, another instance or another situation, nakita na naman niya ang ating Panginoong Hesukristo, and then sinabi niya sa mga crowd na lumalapit sa kanya para magpabautismo, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." So pinakilala na niya, siya yung Lamb of God. Hayagan na niyang itinuro na ang ating Panginoong Hesukristo ang Lamb of God who will take away the sins of the world. Meaning, siya yung Mesaya. Pero bakit ganito? Bakit nagtatanong siya ngayon? Bakit nagsugo siya ng kanyang mga disipulo para tanungin kung ikaw na ba yung hinihintay namin o mag-aantay pa kami ng iba pa? No? Kasi sa mga puntong ito, mga kapatid, umabot na sa punto ng buhay ni John the Baptist, yung disappointment, yung discouragement of being in prison, of being alone. Seemingly, walang ginagawa ang Diyos para sa kanya. No? Meron pong mga katuruan, kaya ako sinasabi sa inyo ito, mga kapatid, kasi meron mga katuruan na nagsasabi na kaya daw pinalapit ni John the Baptist yung kanyang mga disciples sa Panginoong Hesukristo kasi nakahanda na raw si John the Baptist na i-turn over yung kanyang mga disciples sa leadership ng ating Panginoong Hesukristo. So, gusto lang ni John the Baptist na marinig mismo ng kanyang mga disciples na siya, si Jesus Christ, yung hinihintay na chosen who will take away the sins of the world. Siya yung chosen or yung Messiah. So, ganun daw yung dahilan bakit pinalapit ni John the Baptist yung kanyang mga disciples sa ating Panginoong Hesukristo para tanungin. Pero ito po yung malinaw na hinahayag ng passage. No? Ang nag-utos para magtanong, si John. At ang sinagot ng ating Panginoon, sino? Si John din. Kaya nga sinabi rito, go and report to John what you have seen. So, sino yung may duda? Yung mga disipulo ba ni John the Baptist? Sabi po ng talata, hindi. Si John mismo ang kailangang makarinig, ang kailangang makaalam na si Hesukristo ang hinihintay na Mesaya. No? So, yan po yung sitwasyon. Pero dahil sa tagal niyang nakakulong, no, sa tagal na parang walang nangyayari sa kanyang buhay bilang isang propeta at nalalagay pa sa alanganin yung kanyang buhay, para bang neglected, alone, kahit na meron siyang mga disciples, and yet, hindi naman siya malaya. Nakakulong siya. So, ganito rin po ang pinagdadaanan ng ilan sa atin. Seemingly, meron tayong mga panalangin na gustong-gusto natin na hindi sinasagot ng Panginoon. No? Na para bang ayaw pakinggan ng Panginoon at para bang
na lulubog tayo sa sitwasyon na kinakaharap natin at napapatanong na tayo ng, Lord, bakit? Ganito yung sitwasyon ni John the Baptist. Mga kapatid, kung ganyan yung pinagdadaanan ng sino man sa atin ngayon, gusto ko malaman ninyo na mahirap man ang pinagdadaanan mo, pero hindi na bago yan sa mga mananampalataya. Hindi yan bago. Even the men and women of faith, dumaan din sa mga sitwasyon na napakiramdam nila ay pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil hindi umaayon sa kagustuhan nila yung sitwasyon na pinagdadaanan nila. So, sino-sino yan? Examples of these men and women, o men ng Bible, ay ang si Moses himself. No? Nagtanong siya sa ating Panginoon. Yung bakit nyo pa kami dinala dito sa disyerto? Tanong ng mga Israelites kay Moses. Kaya naman pati si Moses napapaisip na rin. Ano nga ba talaga ang purpose mo, Panginoon? Ba't mo kami dinala dito? No? Ang mga propeta, kagaya ni Jeremiah, si Haring David, nagkaroon din ng ganyang instance. Eto pa, si John the Baptist, na kabahagi ng passage na pinag-aaralan natin ngayon. Lahat sila dumaan sa sitwasyon na nagda-doubt sila sa kanilang mga pananampalataya. They have certain expectations that are not met by God. So, bigyan lang po natin ng brief background. Sino ba si John the Baptist? No? Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, among all who are born sa mundong ito, sa babae, walang sino man ang greater kay John the Baptist. So, ganun katindi kung sino si John the Baptist. Sabi ng ating Panginoon, siya ay hindi lamang basta propeta, higit pa siya sa propeta. And yet, narito si John the Baptist, dumadaan sa punto ng kanyang pananampalataya na nagtatanong, ikaw ba ang hinihintay naming Mesaya? Ikaw ba ang tugon sa aming mga hinihintay na kasagutan ng kalayaan? No? Sino ba si John the Baptist? Siya yung forerunner ng ating Panginoong Hesukristo na mula pang pagkabata o bago pa man ipanganak, itinalaga na siya na mag-a-announce sa pagdating ng tunay na Mesaya. No? Sa pag-a-announce niya ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, marami siyang nakumbinsi na magsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpabautismo. No? Ang bautismo, tandaan po natin, ang bautismo po ay tanda ng kanilang pagsisisi at pakikiisa sa kaharian ng Diyos. And we as Christians believe that baptism is a visible sign which marks our becoming engrafted to Christ. Dahil nagiging in union with Christ sa pamamagitan ng bautismo. O ito yung ating entrance to the membership of the body of Christ, which is the church. Baptism therefore confirms the promises of redemption. So si John the Baptist, since he was born, has lived all his life focused on preparing the way for Jesus Christ. Alam ni John the Baptist na yan yung kanyang role bilang lingkod ng Diyos. Alam niya na yan yung kanyang role. Hayagan din niyang sinabi na darating ang isang tigibautismo ng apoy, higit pa sa kanyang ginagawa, na maging siya ay hindi karapat-dapat magtali ng sintas man lang ng Kristo. At nang makita nga niya, sinabi nga niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. No? Pero sa paghahayag niya ng kanyang, sa paghahayag ng katuwiran ng Diyos, maraming tao ang na-offend kay John the Baptist. Isa na riyan, yung mga Pharisees, isa na diyan, si Herod na siyang naging cause, o si Herodias na siyang naging cause ng pagkakakulong ng ating ni John the Baptist, no? So, mga kapatid, ito po yung sitwasyon na kinakaharap ni John the Baptist. Nakakulong siya, walang help na dumadating. Seemingly mag-isa siya na dumaranas ng paghihirap in spite of all his efforts
to proclaim the goodness and faithfulness of God, and yet, hindi niya nararanasan yung kaligtasan physically. Assured siya na mayroong Messiah. Assured siya na matatamasa niya yung kalayaan sa yung panghabang panahon, pero sa kasalukuyan, nakakulong siya at naghihirap na nagdudusa. So somehow, nagtatanong si John the Baptist. Ngayon, ang bawat isa sa atin, posibleng may pinagdaraanan, no? Na seemingly, mag-isa lang tayo. Probably karamdaman na hindi mawala-wala, pabalik-balik yung karamdaman. Kagaya ni Apostol Pablo, 3 times na nanalangin. Buti pa si Apostol Pablo, 3 times pa lang, no, naintindihan niya yung kalooban ng ating Panginoong o ng ating Diyos. Na yung grasya ng Diyos ay sapat na, kahit na hindi gumaling yung kanyang karamdaman. Pero sa atin, mapilit talaga tayo pag meron tayong karamdaman. Lord, bakit hindi ko nararanasan ang kagalingan? Bakit parang habang tumatagal, nagde-deteriorate yung aking katawan dahil sa aking karamdaman? Mga kapatid, nature is calling. Yun po yung realidad. Lahat po tayo ay manghihina at mawawala sa mundong ito. No? Yun po yung realidad. Kaya, hindi man tayo gumaling sa mundong ito, tayo po ay magkakaroon naman ng glorious body bilang mga mananampalataya. Ipagkakaloob ng ating Diyos ang glorious body na magagamit po natin throughout eternity. Hindi na po yun magkakasakit. No? Ang ilan po sa atin, most probably, ang problema, pera. Every day na lang, hindi alam kung saan kukuha ng panggastos. And kahit anong panalangin natin, parang, Lord, sabi mo, you will provide for every need that I have. Pero kailangan ko ng ganito, bakit wala? Yung ilan po siguro, masakit yung puso dahil sa love life. No? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin akong the one? No? Kapatid, Christ is the one. Hindi po kasalanan ang maging single. No? Huwag po tayong magmadali. At kung meron naman na partner in life, pero may problema pa rin, gaya nga rin po ng sitwasyon ng mga propeta, ng mga men of faith, lahat po ay may pinagdadaanan. No? Ang sagot po ng ating Panginoon dyan, He is the fulfillment of all the prophecies of the Old Testament. And blessed is anyone who does not take offense at me. So sinasabi po dito na siya ang promised Messiah at ito ang katibayan, yung mga fulfilled promises. Kagaya po ng nasabi kanina, John lived all his life focused on preparing the way and pointing people to Jesus Christ. Tapos ganito pa ba ang sasapitin ng buhay niya? So ikukulong sa kanyang matapang na paghahayag ng katuwiran ng Diyos. Kaya umabot din sa punto ng buhay ni John, nagtanong siya, Lord, bakit? No? Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, pag nagtatanong ang sino man sa atin ng Lord, bakit? Blessed is anyone who does not take offense at me. Yun po yung sinasabi. Parang So, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon, ano? If we ask the Lord, why, Lord? Bakit hanggang ngayon hindi ko nararanasan ang katugunan ng aking mga panalangin? Ang sagot ng ating Panginoon, blessed is anyone who does not take offense at me. Ano pong ibig sabihin nun? In Tagalog, mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Yun po yung Tagalog niyan, ano? Blessed is the one who does not take offense at me. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Alam niyo mga kapatid, madalas, no, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, ay pinagdadaanan talaga natin yung pasakit ng mundong ito. Kaya nga sinabi ng Panginoon, in this world, you will have trouble. So natural yung trouble sa buhay Kristiyano. Kahit sa buhay Kristiyano, normal lang na pagdudahan natin ang ating mga pananampalataya.
Tandaan po natin yan, ano? Take note mga kapatid, ha? Normal na pagdudahan natin ang ating mga pananampalataya sa gitna ng trouble na pinagdadaanan natin. So, anong normal na pagdadaanan natin? Yung pagdudahan, yung ating pananampalataya. No? Pero sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mapalad ang taong hindi nagdududa sa Kanya. So, duda ka sa pananampalataya mo, normal yon, dahil likas na mahina ang iyong pananampalataya, lalo na kung ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ay hindi umaayon sa iyong expectations. Pero, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang katapatan niya. Normal na magduda ka sa pananampalataya mo, pero hindi magbabago ang katapatan ng Panginoon. Kaya huwag mong pagdudahan ang katapatan niya. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? It is normal for us to doubt our faith in the Lord. Lalong-lalo na kung nakadepende lamang tayo sa ating paniniwala at pananampalataya. Dumepende po tayo sa kanyang katapatan. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. He has plans. And His plan are eternal. Hindi yung temporal lamang. Kasi madalas, we ask God for our temporal needs. Normal naman po yun dahil tao tayo. We have needs. Meron tayong pangangailangan na ma-meet ng day-to-day, on a day-to-day basis. Pero God has plan eternal, longer than what we need in this world. No? Kaya kung nasa punto ka ng pagdududa dahil sa iyong kalagayan, huwag kang mawala ng pag-asa kay Kristo Jesus, mga kapatid. Lumapit tayo sa Kanya at saksihan natin ang katapatan niya mula sa Kanyang mga salita. So dinggin mo at panampalatayahan ang Kanyang mga pangako. Dahil siya ang tunay na tugon sa iyong kahinaan at ang bukod-tanging daan tungo sa iyong kaligtasan. So paano ka makakalapit sa ating Panginoong Hesukristo? Ngayon, nawala na siya physically. This brings us to point number 2. Now, yung point number 2 natin, how can the one who is least in the kingdom of God be greater than John the Baptist or is greater than John the Baptist? So basahin natin ulit yung context ng verse na ito para mas maunawaan po natin. Babasahin ko po In verse 24, when the messengers of John had left, he began to speak to the crowds about John. What did you go out into the wilderness to see? Nagkaroon po ng hypothetical question ng ating Panginoon, answering na ang pinunta ba ninyo doon para makakita lang kayo ng reed. Ano ba yung reed? Yung tambo, no? Yung mga damo na tumataas. Tambo pala yung reed. Na kapag hinangin, tinatangay lang siya ng hangin. Nagsasway lang siya. So sabi ng Panginoon, yan ba yung tinignan? Kaya ba kayo nagpunta sa disyerto para makakita ng reed? Ang sagot, hindi. No? Pero anong pinunta ninyo sa disyerto? A man dressed in soft clothing? Those who are splendidly clothed and lived in luxury are found in royal palaces. So hindi kayo nagpunta sa disyerto para makakita ng mga influencer. Social influencer, no? Hindi kayo nagpunta dyan para makakita ng mga mayayaman. Kasi yung mga magaganda ang suot nakatira sa mga royal palaces. So anong pinunta ninyo sa disyerto? To see a prophet. Para makita ninyo yung propeta. At marinig yung mensahe ng propeta. Ang sagot ng ating Panginoon, tama. No? Tama, yun ang ipinunta ninyo sa disyerto. And I tell you, John the Baptist is more than a prophet. Siya ay higit pa sa propeta. Tapos biglang sinabi niya na wala sino man, no, among those born of women, there is no one greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. So, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Sige, next, yan pala. Andyan, no? So, among those born of women, there is no one greater than John. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo,
ay patungkol sa katayuan. No? Katayuan ni John the Baptist. Wala sino man na ipinanganak sa babae sa mundong ito ay mas higit pa sa katayuan na meron si John the Baptist. Kasi even before John the Baptist was born, ang purpose ng Panginoon sa kanya ay explicit na, hayag na. Alam na siya yung magpe-pave ng way para sa ating Panginoong Hesukristo. At siya ay, kapanganakan pa lang, siya ay filled na with the Holy Spirit. Nasa tiyan pa lang ng kanyang ina. Siya ay puspos na ng banal na spirito. Empowered na siya ng banal na spirito para ma-fulfill yung kanyang purpose sa kanyang pamumuhay. Samantalang tayong lahat, meron tayong purpose. General purpose. Pero hindi natin mahayag o hindi natin hayagan na lalaman kung ano yung purpose natin sa buhay until we are filled with the Holy Spirit. No? Yun nga, filled na tayo ng Holy Spirit, nahihirapan pa tayong kumilos. Lalo pa kung hindi tayo puspos ng banal na spirito. Kaya nga sinasabi rito, among those who were born of women, there is no one greater than John in statutes. No? In terms of status, in the standard of God, nobody born of women is greater than John. So kung yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, paano yun? Nagsisinungaling ba ang Panginoong Hesukristo nang sabihin niya yun, na sino man ang pinanganak sa mundong ito, sa babae, wala ang sino mang greater than John. Paano siya? Hindi niya kinoconsider yung sarili niya na greater than John? No? So, ang sinasabi po rito ng ating Panginoong Hesukristo, yung ipinanganak sa natural conception. Hindi yung supernatural conception. Kagaya ng ating Panginoong Hesukristo na fully human and fully divine. So, exempted na. Hindi na kagad kasama ang ating Panginoong Hesukristo dito. In-establish na ng ating Panginoong Hesukristo na walang tao ang hihigit ba kay John. Walang tao ang hihigit ba kay John in terms of his status. Pero sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo, the one who is the least in the kingdom of God is greater than John. Hindi ba contradicting yun? Di ba? Parang nakakalito yun, contradicting yun. So, least in the kingdom of God, pero greater. Why? How can this be? In Matthew chapter 3, verse 2, ang isinigaw po ni John sa kanyang pasimulang mensahe, repent, for the kingdom of God is at hand. Ang ibig sabihin po ng at hand is very near. So, repent for the kingdom of God is very near. Parating na. Nandyan na yung kingdom of God. Ano yung sinisignify ng paglapit ng kingdom of God? It signifies the beginning of a new covenant and the fulfillment of prophecy with the arrival of the Messiah. Yun po yung significance niyan. Ang kingdom of God ay may direktang connection sa new covenant. So si John the Baptist ay more than a prophet na mababasa natin sa New Testament, pero kinoconsider pa rin po siyang Old Testament prophet. Kasi ang kanyang paghahayag ay patungkol sa pagdating ng New Covenant. No? Ng Kingdom of God na dala ng New Covenant, which is Christ is the fulfillment. No? So, kaya nga ang preaching niya ay ang pagdating ni Hesukristo, ang New Covenant. So, siya po ay prophet of the Old Covenant and he is preaching about the New Covenant, which is Christ. So, si John the Baptist is considered to be a great prophet of the Old Covenant. Ang Old Covenant po demands perfection in respect to obedience to the law. So, ano pong kailangan sa Old Covenant? Obedience. Works. No? Works ang kailangan. Perfection. Perfect obedience to the law. Kung hindi naman makakaya ng perfection, ng perfect obedience, nag-provide ang ating Panginoon. Ano yun? Animal sacrifice that is acceptable to God. No? Yun po yung paraan para maging right with God ang standing ng isang tao. So,
ito pong ganitong substitutionary death through animal ay tinapos na ng New Covenant. No? Ang New Covenant demands perfect substitutionary sacrificial death. Perfect, no? Kasi yung animal sacrifice, hindi po yun perfect. Kaya nga taon-taon ginagawa nila yung animal sacrifices. So, ang kailangan po ng New Covenant, perfect substitutionary sacrificial death, which is done by our Lord Jesus Christ. So, the New Covenant is the fulfillment, no? The New Covenant is the fulfillment of the Old Covenant. The New Covenant is not the abolition of the Old Covenant. It is the fulfillment. Tandaan po natin yan, ha? Kaya kailangan nating maintindihan yung law at saka yung gospel. Kasi yung law is the Old Covenant, the will of God revealed, and the New Covenant, yung gospel. At yung difference nila. So, yung gospel is the fulfillment of the Old Covenant, the law. Hindi siya abolishment. No? Hindi siya ina-abolish. The Old Covenant demands perfection and it has been fulfilled in the perfect sacrificial death of our Lord Jesus Christ. So the New Covenant is the means by which the kingdom of God is established and experienced in believers' lives. Kaya sinabi ni Jesus, the one who is least in the kingdom of God is greater than John. Dahil ang sino man po nakabilang sa kingdom of God ay nakapasok lamang sa pamamagitan ng New Covenant. Ano yun? Yung substitutionary death ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang demand po sa atin, perfection. Pero, yung perfection na yun, ang Diyos pa rin ang nagsakatuparan para tayo makapasok sa New Covenant. No? All the demands of the Old Covenant has already been met by the Lord Jesus Christ. Sinasabi na kaya greater than John the Baptist, ang least belonging to the kingdom of God, ay dahil nakapaloob ang sinuman kabilang sa kingdom of God sa greater covenant, which is the New Covenant. Anyone who belongs to the kingdom of God is no longer under the Old Covenant's condemnation, but are saved by grace through faith in Jesus Christ. Under the New Covenant, believers receive the full revelation and indwelling of the Holy Spirit through Jesus Christ. Sa Old Covenant po, bagamat present ang Holy Spirit, pero mangilan-ngilan lang ang taong may indwelling of the Holy Spirit. At isa na riyan si John the Baptist. No? Pinanganak siya na merong indwelling na ng Holy Spirit. He is filled with the Holy Spirit. Pero sa New Covenant, ang bawat mananampalataya, no, na sumasampalataya sa finished work of the Lord Jesus Christ, ay nagkakaroon po ng indwelling of the Holy Spirit. So, yan po yung dahilan. Bakit sinabing the least of the kingdom of God is greater than He. No, kaya ibig sabihin ng greater than John na tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po in terms of status, kung hindi in terms of blessedness. In terms of blessedness. So the least of the kingdom of God is more blessed than John the Baptist because you do not need to obey perfectly the law in order to be accepted in the kingdom of God. You are accepted because someone obeyed the law perfectly, and that is our Lord Jesus Christ. And we are accepted in the kingdom of God only through our Lord Jesus Christ. You were accepted in the kingdom of God because of the perfect obedience of Christ Jesus, our Lord. So how do we know if we belong to the kingdom of God? Paano natin malalaman na tayo ay kabilang sa kingdom of God? Ang kingdom po refers to God's sovereign reign and rule in the hearts of believers. Sino yung believers? The church. No, yung simbahan. Kaya, para malaman po natin kung tayo ay kabilang sa simbahan o sa kingdom of God, tanungin po natin yung ating mga sarili.
Una, tanungin natin, tayo ba ay sumasampalataya kay Kristo Jesus? Tayo ba ay nananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan? No? Pinananampalatayahan ba natin ang finished work of Christ? So, yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, ikaw ba ay kabahagi ng visible or local church? Bakit kailangan tanongin mo yan? Dahil ang tunay na sumasampalataya kay Kristo Jesus ay kabahagi ng kanyang katawan na sinisimbolo ng local or physical na simbahan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, ang kingdom of God ay ang paghahari ng Diyos sa pamumuhay, sa puso, at sa kaisipan ng isang mananampalataya. At sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos ito, magkakaroon ng kaganapan. No? So, yung kingdom of God is received by those who have received the grace of God in Christ. God's grace is bestowed upon those who belong to the kingdom of God through what is called ordinary means of grace. No? Yung grasya ng Diyos, natatanggap ng mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na ordinary means of grace. Ano yung ordinary means of grace? Ang ordinary means of grace, it pertains to the preaching of God's Word. So makikinig tayo. Ang ordinary means of grace ay ang preaching of God's Word. So matatanggap natin ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng preaching ng salita ng Diyos. No? Pangalawa, through prayer, no, sa ating pananalangin. It is ordinary means of grace. Kasi meron tayong channel, no, na nare-receive natin yung tugon sa panalangin natin. Pangatlo, worship and fellowship. Pang-apat, administration of the sacraments. Ano yung administration of the sacraments? Baptism at saka yung Lord's Supper. Yung baptism, one time lamang po yun. Yung Lord's Supper, every Lord's Day, we are celebrating and receiving the ordinary means of grace through the Word of God, prayer, worship and fellowship, and the administration of the Lord's Supper. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, gaano man kabigat ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, ikaw ay blessed. No? Ikaw ay blessed pa rin dahil tapat si Jesus na tumugon sa lahat ng pangako ng Diyos. At ikaw ay blessed dahil ibinilang ka na kabahagi ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng katapatan ng ating Panginoong Jesus. Kaya't sa lahat ng oras, makalalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo upang patuloy nating matanggap ang grasya na siyang magsasakatuparan ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa gitna ng hindi paborableng kalagayan na hinaharap natin. So, paano tayo makalalapit sa Diyos? By receiving His ordinary means of grace in the fellowship of His body. So, sa church attendance natin, every Lord Sunday, we receive the Word, we pray together, we worship, and have fellowship with one another, and then we receive the Lord's Supper every Lord's Day. Mga kapatid, ito yung encouragement na iiwanan ko sa inyo sa araw na ito. Sabi po ng talata sa Hebrews, no? Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let's hold firmly to our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things just as we were, yet without sin. Therefore, let us approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. Hindi ka nag-iisa, kapatid, sa pinagdadaanan mo. You have the Lord beside you, with you,
and is in you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na sa mundong ito, we have tribulations na kailangan naming pagdaanan. We have troubles na kailangan naming harapin. Pero hindi po namin ito haharapin na mag-isa sapagkat kayo ay nariyan lamang. Tinupad ninyo ang lahat ng demands ng law. Tinupad ninyo ang lahat ng demands ng propesya. And so we have hope in you. And also, nauunawaan po ninyo ang aming pinagdadaanan sapagkat higit pa ang pinagdaanan ninyo sa mga pinagdadaanan namin ngayon. Salamat, Panginoon, for you have endured all the sufferings which is supposed to be ours. For you have paid the debts which are supposed to be paid by us by death. Kayo lamang po ang siyang gumawa nito. May your name be glorified and may your name be praised. At sa amin pong mga sitwasyon na nagbibigay kalungkutan sa amin, Panginoon, pahintulutan ninyo, Ama, na in your perfect time, maranasan namin ang kaginawahan, ang kapayapaan, at ang kagalakan na nagmumula sa inyo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.